For today's talk, ang pag-uusapan natin ay utang na loob. Utang na loob na madalas nating naririnig sa show business. Sanya ito, applicable ito sa'yo. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, January is the death anniversary of Kuya Germs. Yes po. Tama, no? January 8. Oo. At Kuya Germs discovered you. Siya yung unang nagbigay sa iyo ng break. Tama? Tama po. Ang tanong ko, at ang tanong ng marami ito, ang utang na loob ba, paano binabayaran? Ang utang na loob ba, gaano katagal binabayaran? Nababayaran nga ba ang utang na loob? Pananaw mo? Kaya pong bayaran yun. At, Paano mo binabayaran ang utang na loob? Kailangan, hindi mo sila kalimutan. Kahit na ano pa yung naging success, ano pa yung mga na-achieve mo sa buhay, importante na kung sino yung mga taong tumulong sa'yo nung walang-wala ka pa. Sila dapat yung hindi mo kakalimutan ngayong meron ka na. Pero napakahirap yan, lalo na sa industriya natin. In the fame business, marami ang nakakalimot. Fame can make you forget a lot of things. Kaya kinakailangan may tagatapik sa iyo na, huy, ito yung mga taong tumulong sa iyo. Importante yun. And it can be difficult dahil minsan na blur yung ating pananaw sa maraming bagay dahil sa kasikatan. Minsan, it comes in the form of criticism. Minsan may close ka sa iyo na nagsasabing, Sanya, Bayabunda, panandalian lang yan. Di ba? Ang pananaw ko naman ay dapat tinatanaw ang utang na loob. At nababayaran ba ang utang na loob? Nababayaran, pero palagay ko walang sapat ibayad. Dahil hindi yun material eh. May kasama yun na pagmamahal, may kasama yun na respeto. Paano mo babayaran yon? You have to be, the best of whoever you can. Yes. Tama ka doon, Sanya, na hindi mo talaga dapat kalimutan, lalo na ang mga taong nakatulong, mga taong nagmahal sa'yo. Salamat, Sanya. Salamat po.